Hello mga kabayan, kamusta kayong lahat dyan? This is Mia Chavez, OFW dito ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. Welcome back po dito sa channel ko, Mia's TV. Mga newbie, welcome kayo dito sa channel ko, Mia's TV. My today's video is about registration of Oasis OWA. Kung papaano, ituturo ko po sa inyo kung papaano po magpa-register dito sa oasisowa.gov.ph. Ayan po. At dahil nung 2021 na po, nung pumasok yung 2021, nadadagdagan po yung protocol ng ating gobyerno doon sa Pilipinas bago tayo umuwi. Dapat tayo ay mayroong 3 registration na dapat nating magpa-register tayo. Ito po yung redcross.org.ph. Magpa-register po tayo dyan. Tapos dito po sa oasis.owa, tracing contact application na to. Ayan po. Dapat yan, ang 3 iyan ay mag-registered muna tayo bago tayo umuwi ng Pilipinas. Pero itong Oasis, dapat 1 week bago yung flight natin, makapag-registered na po tayo. Tapos itong Red Cross, 3 days bago yung flight natin, nakapag-registered na din po tayo. At saka itong tracing contact app ay okay lang din kung 1 week or 2 days, 3 days tayo magpa-register dahil mabilis naman yung app na ito. At saka ito ay isang nationwide po, kahit saan. At kahit kung friend mo, kung ikaw ay nakapag-register na dito, kahit ikaw na ang gagawa ng registration para sa friend mo na hindi sila marunong, kung ikaw ay marunong po mga kabayan. So, update news lang po ako sa inyo mga papauwing mga OFW o non-OFW. Kasi napag-alaman ko po, galing po ito sa OWA, sa kay Administrator Attorney Hans Kakdak na simula March 20 to April 19, 2021, ang dapat 1,500 lang po every day yung mga OFW na uuwi doon sa Pilipinas. Ito po ay sa kadahilanan na tumaas na naman po yung bilang ng COVID-19. So yung gobyerno natin doon naghihigpit lamang po para po sa mga papasok na mga papauwing OFW. Ayan po. At ayan na po, punta na po tayo dito sa ating Google Chrome o di kaya sa Google. I-search lang po natin yung www.oasis.owa.gov.ph. Ayan po. Tingnan na lang po natin. Ayan siya. Andito na po tayo sa kanyang ito po yung mukha ng ating Oasis. May makikita tayong English or Filipino. Pipindutin nyo lang dyan kung alin po yung gusto nyong maintindihan. So, kung English, English po. Kung Filipino, Filipino. So, sa akin, English na po. Okay na po. Pindutin na lang natin yung X. Tapos, dito tayo sa registered. Ito na po, dito tayo sa Oasis form. Dapat i-fill up lang po natin to. Yung may asterisk po na kulay red, yan ay napaka-importanting dapat natin na masagutan po yan. So, ilagay natin. Example ko lamang po ito mga kabayan. Kasi nang umuwi ako nung October 2020, hindi pa naman ito kailangan sa requirements ngayon ng ating airport ng Pilipinas. Yung niregistered lang po namin yun, yung
yung Red Cross. Dapat 3 days na makapag-registered ka na sa Red Cross bago yung flight mo. Pero itong Oasis dapat ay makapag-registered ka na dito 1 week before yung flight mo. Makapag-registered ka na kasi parang dahil sa dami ng mga nagpapa-registered, parang kinabukasan pa dumarating yung ang kanilang notification. Yun mga kabayan. So andito na po tayo saan na ba tayo? Dito sa middle name. Dapat itong middle name ay middle name ng yung apelyido ng mama mo, ng pagkadalaga siya. Tapos itong passport, travel document number, certificate of identity. Ilagay mo dito yung passport, halimbawa yung sa akin. Tapos itong birthday, imamanual po natin itong birthday, yung date ng birthday mo sa paghahanap po. So, ini-example ko lang po sa inyo kasi ako po ay nakauwi na sa Pilipinas. Ito ay update ko lamang po para doon sa mga papauwing OFW. So, ayan. Ang tagal niya. Ayan. At saka dito yung tagal. Ayan, mag-example na lang po tayo mga kabayan. Halimbawa, November 11, 2000. Ayan, yung birthday mo. Tapos, itong sex, ilagay mo dito is female or male ka po. Ayan. Tapos, yung civil status ka mo, single ka, married, separated, or widow. Ayan, ilalagay mo lang dyan. Pipindutin nyo lang yan ang bilog. Tapos, dito yung sa religion, Catholic, Islam, or others. Kung Catholic ka, Catholic yung pipindutin mo. Pero kung ikaw ay Iglesia ni Cristo or Baptist, ganyan, pipindutin mo yung others. Tapos, please, ilalagay mo lang dyan kung bakit ka others yung ano mo. Ilalagay mo lang yan dyan sa please specify yung Iglesia ni Cristo, ganon. Tapos itong Facebook account, ilalagay mo yung Facebook account mo. Ayan. Tapos yung mobile number mo doon sa Pilipinas, ito ay 0917-6655-884. 246811. Ayan. Example ko lamang po yan. Tapos itong email address mo, ito yung email address mo na active email. Kasi dito mag-i-email si OWA sa'yo. Mag-i-email sila dito ng iyong confirmation po. Ayan. Tapos ilalagay mo dito yung active email mo. Tapos itong region, kung saan ka po banda sa Pilipinas, saang region ka. Halimbawa ito, region 6 ako. Ayan, pipindutin mo lang yan. Tapos dito sa province, hahanapin mo yan. Dito yung Negros Occidental. Ayan, kung saang probinsya ka. Tapos itong municipality city, ito ay ang Bacolod City. Tapos itong barangay, manual po siya. Ita-type na lang natin yung barangay. Ayan.
type po natin. Tapos itong subdivision, kung sa subdivision kayo nakatira, yung address nyo. Tapos number ng house nyo, kung mayroong number sa mga subdivision, ganon. Nature of work. Ano ka ba? Isa ka bang OFW na land-based or sea-based? Ibig sabihin yung land-based, isa kang OFW na nasa lupa, at saka yung sea-based, ito yung mga seaman, mga ganon, na nasa karagatan nagtatrabaho. Tapos occupation, actual work abroad. Yung occupation nyo, anong title ng trabaho nyo? Yan. Kasi ako isang household worker dito sa Saudi Arabia. Ayan. Pagkatapos yung country of work, flag of vessel at separer. Country of work mo, syempre, nasa Saudi Arabia ka. Yan yung ilagay mo kung saang country ka. Ba't ba wala? Ayun. Saudi Arabia. Tapos, itong name of employer. Ilalagay mo yung pangalan ng employer mo dito. Tapos, yung address of employer mo. O di kaya yung company address nyo. Tapos, dito, sana ako. Name of foreign recruitment agency. Dapat alam mo kung ano yung agency sa bansang pinagtatrabahoan mo. Ayan. Halimbawa, ilalagay natin dito EBC. Ayan. Sample lang po yan mga kabayan. Tapos address of foreign recruitment agency. Ayan. Wala naman siyang asterisk. Hindi naman siya needed talaga. Recruitment money agency. Ayan. Tapos dito sa current employment status, ano ka ba? Yung sa current employment status, no work, no pay. Tapos itong lead off, natanggal sa trabaho, end of contract ka ba? On vacation ka ba? Or amnesty recipient? So ako ay isang vacation ako doon sa Pilipinas. Tapos dito sa contact person in case of emergency. Yung contact person na ilalagay mo dito yung pangalan ng kapatid mo, parents mo, o kung sino yung kinukontakan doon sa Pilipinas. Ayan. Tapos dito sa contact number, yung contact number niya doon sa Pilipinas, 0917-6655-884. Yan, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Example ko lamang po ito. Tapos yung relation to contact person. Ano yung relation mo sa kanya? Parents, spouse, asawa, sibling, kapatid, child, anak, or others. Kung ilalagay nyo po na others, mayroong nakalagay doon na please specify. Ayan. Kung ano mo ba siya. Halimbawa sa aking kapatid, ilalagay ko yung sibling. Tapos dito sa specify, ilalagay mo siya kung halimbawa kung others yung pinindot mo dito. Tapos maglalagay ka sa specify. Ganito. Kung others po, ayan, please specify. Ayan. So ilalagay ko dyan kasi sister ko siya. Ayan. Sibling. Tapos, dito naman sa specific needs, check all that apply. Halimbawa, kung ikaw ay person with PWD ka, i-click mo lang yan dito, elderly, kung matanda ka, traveling with infant, kung mayroon kang bata, kung ikaw ay buntis, with pre-existing condition, hypertension, kung kayo ay mga diabetes, may mga high blood, ayan, i-check mo lang dito,
kung specify ang ilalagay mo, maglalagay ka dito sa please. Kung others yung i-click mo, kung walang na-mention dito sa taas, i-click mo yung others, tapos please specify mo lang yan dito sa baba, dito. Tapos, dito na tayo sa nature of repatriation. Ito yung Philippine government, kung tinulungan ka ba ng gobyerno dito, yung host government, employer, kung sino po yung tumulong sa inyo papauwi ng Pilipinas po. Own expense, halimbawa sa akin, yung employer ko, yung tumulong sa akin para makauwi ako sa Pilipinas. At saka ito yung flight details, airline and flight number. Halimbawa ito ay PR5655. Ayan po yung number ng eroplano. Tapos ilalagay mo dito yung date of flight mo po. Halimbawa sa akin is October 29, 2020. Ayan, yung date of flight ko. Airport of origin, kung saan kayo galing. Saudi Arabia. Tapos yung transit connecting airport if any, kung kayo ay may dinaanan kayong ibang mga lugar o connecting airport. Airport of destination, kung saang airport lalapag yung eroplano, kung saan kayo, halimbawa dito NAIA Terminal 3. Ayan, yung date of arrival mo, halimbawa sa akin ganun din is October 29 din yung dating ko doon. Ayan. Tapos yung expected time of arrival, halimbawa ilalagay natin dito is 14:07. Ganun. Ayan, 14. Tapos I certify that the information submitted in this registration is true and correct to the best of my knowledge. I am aware that in case of any fraudulent misdeclaration of the information submitted to this application will expel me for this program at any time and will result in several of criminal liability. So, kung kayo ay nag-agree sa lahat ng dito sa pagpaparegistered mo, i-check nyo lang yan dito sa gilid. Tapos, i-check mo lang yung I'm not a robot. Ayan. Pagkatapos, i-submit application nyo na lang po. Ayan. So, sa akin, hindi ko yan i-submit application kasi hindi naman po ako papauwi. Example ko lamang po sa inyo ito mga kabayan kung papaano po mag-fill up ng registration form, ng OASIS form dito sa online registration dito sa oasis.gov.ph. Ayan, pagkatapos na masubmit nyo na yan mga kabayan, hintayin nyo na lamang po kasi hindi naman po ito kaagad-agad na magre-reply sa inyo. Doon po ito magre-reply. Siguro magre-reply ito sa kinabukasan pa po. Yan. At dapat bago kayo magpapauwi yung flight nyo na papauwi kayo, dapat nakapag-registered na kayo dito sa OASIS 1 week bago yung lipad nyo kasi sa kadamihan ng siuwian, hindi ka agad-agad makapagbigay ng notification si OASIS, si OWA. Tapos doon yan magre-reply sa email address na inilagay nyo. So dapat yung inilagay nyong email address ay active po siya. Yun lamang po mga kabayan. Sana ay may natutunan kayo. And don't forget to subscribe. Just comment down below. And maraming salamat and God bless.